So karon, para ang tao mapasig-uli gyud, kinahanglan ni Kristo mamatay. Tungod kay pinagi siyang kamatayon, pinagi siyang pag-antos, mga kigsunan, ato makita nga din pinagi sa pag-ula siyang dugo dito sa krus sa Kalbaryo, mao to siya naghugas sa ato mga sala, ug ang tanang tao nga motuo niya mapasig-uli. Angay na ito inumduman, dili tanang tao mapasig-uli nga to sa Dios. Kadto lang tao nga motuo og mosalig ngadto kang Ginoong Hesukristo sa iyang bugtong anak nga gipadala dinhi sa kalibutan. So natay trabaho, unsa atong trabaho? Atong basahon ang verse 18. Atong tanawon ang kung kinsa ang nagtrabaho sa pagpasiguli. Religion? Tao ba? No. Trabaho ni siya sa Ginoo. Sa verse 18, tanawa, gibuhat sa Dios kining tanan. Kining tanan. Kinsay nagbuhat? Ang Dios. Ang gipasabot niya dinhi ang kaluwasan, ang pagpasiguli. Trabaho kining tanan sa Dios. Tanawa sa inyong mga Biblia. O ikaduhang Korinto 5:18. Gibuhat sa Dios kining tanan, og siya usab ang nagpasiguli kanato ngadto kaniya pinaagi kang Kristo, o gihatagan kita niya sa puluhaton sa pagpasiguli sa uban ngadto kaniya. Unsa imong trabaho? Unsa atong trabaho? Pagpasiguli sa uban ngadto niya. Buti pasabot, kinahanglan matagos sa nato mudalagot tag tao balik sa Ginoo. Nga dapat kita nga mga Kristiyanon dili ta moy mahimong hinungdan nga kapandulan sa mga tao. Hinuon, dapat kita moy mudala sa mga tao diha sa Ginoo para mapasiguli. Dapat dili kita moy madala dito sa kalibutan. Hinuon, kita moy mudala sa mga tao balik diha sa Ginoo. Pero ang atong trabaho dili wala na magpasabot ikaw mismo or ako mismo maoy muhimog gahom, maoy muhimo ba sa maong pagpasiguli. Kundi ang imong trabaho mo ang paghangyo, pagdani sa maong tao balik diha sa Dios. Tungod kaya makapasiguli lang gyud nato mao si Ginoong Hesukristo. Natanaw sa verse 19. Maoy amo minsay nga ang Dios pinaagi kang Kristo nagpasiguli sa tanang tao. Kay tanang tao gyud. Now kinsa maning tanang tao din nagigipasabot? Tanan bang tao sa kalibutan? No. Kinala masabtan nato. Ang kamatayon ni Kristo dili alang sa tanang tao. Og dinhi wala magkasinabot bisan mga mensahero. Daghang po mga Christians, mga Kristiyanon karon nga naghuna-huna nga ang kamatayon ni Kristo alang sa tanan. I don't know sa inyong panghuna-huna kung si Kristo namatay alang ba sa tanan? Na kinala masabtan nato kinsa nang tanang tao nga gipasabot na. Na para inyo masabtan, kinahanglan masabtan nato unsang kamatayon ni Kristo. Unsang kamatayon, unsay purpose, unsay katuyuan sa iyang kamatayon. Di ba? Pagpasiguli, kaluwasan. Para ang tao maluwas, ang kamatayon ni Kristo para sa kaluwasan sa mga tao. Ang kamatayon ni Kristo para sa pagpasiguli. Now karon, kung ang iyang kamatayon alang sa tanan, then dili na kinahanglan tang muwali kay namatay naman si Kristo. Buti pasabotan ng tao sa tibok kalibutan paingon naglangit nganuman alang man si Kristo sa tanan. Ang iyang kamatayon alang man sa tanan. So diyan nimo masabtan nga ang kamatayon ni Kristo dili alang sa tanang tao kundi alang sa tanang tao nga mutug musalig sa iyang bugtong anak. Dili sa tanang tao. Muna atong auhag ang imong trabaho ang pagdala sa tao ngadto sa pagtuo kang Kristo. Auhaga ang tao nga motuo kang Kristo. Imong danihon ang tao nga motuo kang Kristo aron siya mapasig-uli ngadto sa Ginoo. Tungod kay ang kapaagihan aron ang tao mapasig-uli kinahanglan ang tao personally motuo kang Kristo og sa diha ang tao motuo kang Kristo then siya mapasig-uli ngadto sa Ginoo. So unsay atong trabaho? Ang pagkumbinsi, ang pagwali,
ang pagdani sa mga tao sa pagduol diha kang Kristo pinagi sa pagtuo aron nang maong tao motuo kang Kristo then nianang higayuna siya mapasig-uli ngadto sa Ginoo. So karon kadtong maong separation mawagtang nato siya. Ang tanang tao nagkinahanglan ni Kristo nganuman, tanang tao nakasala, busa ang tanang tao nahimulag. So ang tanang tao nagkinahanglan og reconciliation. Ang tanang tao nagkinahanglan yung mapasig-uli. Munang si Kristo kinahanglan yung mamatay. Og muna'y trabaho sa Mesiyas mga kigsunan. Na ato makita karon ang religion sa kalibutan, ang ilang trabaho maong pagpangitag paagi aron ang tao mahibalik sa Ginoo. Pinaagi sa ilang religion. Makita nimo karon sa kalibutan, bisan gani niadto nga panahon nahinumdumo sa kasaysayan sa Israel si Molek. Katong Dios sa mga Kanaan ba to? Doon na sila gitawag dito mga Dios usa niya na si Molek nga din dito ihalat ang mga bata nga sinunog. Sunugon ang mga bata, imagine kanimong bata, agig devotion nimo nga imo nang ihalat ngadto kang Molek nga sunugon. Ug mo na ilang practice sa una. Ug mo na paagi sa kalibutan. Mo na paagi sa mga Dios na sa religion sa kalibutan. Wala na gitudlo sa Biblia. So ang tao nangandoy nga mosulod sa langit, ang tao nangandoy nga din makasulod sa gingharian sa langit sa ilang kaugalingong pagi. Munang nagmugna sila religion. Makita nimo karon. Para ang tao makasulod sa gingharian sa langit, matod pa nila ilang religion. Diba? Bisan kinsa nga mga religion nga mag-emphasize ng ilang religion mao'y mo tinuod og makadala ngadto sa langit, then moingon ko kana nga religion false religion guna siya. Tungod kay ang makahimo lamang sa pagdala sa tao ngadto sa langit, ang makahimo sa pagpasig-uli sa tao ngadto sa Dios mao lang gud si Ginoong Hesukristo. Busa ang tanang religion nga magwali, tanang ministro or pastor nga magwali, ang ilang religion mo'y makaluwas, ang ilang performance no, ang ilang mga binuhatan mo'y makasulod o makahimo sa pagluwas sa tao din kana nga mga pagtulunan munay gitawag ni Jesus Christ mga bakak nga mga pagtulunan ug pagbantay kamo niya na kaysa katapusang adlaw munay mugawas. Magbantay ta sa atong kinabuhi karon. Si Kristo lang gyud ang kapagihan aron ang tao mahibalik ngadto sa sabakan sa Dios. Kinsa atong gikinahanglan? Kung buot kang mahibalik ang imong relasyon ngadto sa Dios, ang imong gikinahanglan mao si Kristo. Si Kristo lang gyud ang atong gikinahanglan mga kigsunan aron mahibalik ang atong relasyon ngadto niya. Natanawa karon panahona gigamit sa religion si Maria nga maoy dalan paingon sa langit. Kabalo ba mo sa rason nganong mas si Maria ang duolon? Kaya ilang paguna-una ni Jesus Christ stricto, judgmental. There's Jesus Christ. So muhukom gud Jesus Christ, mubuyag gud Jesus Christ. Mao nang ang ilang gigamit si Maria kay matud pa nila si Maria makahimo to siya pagkontrol ni Jesus Christ kay kabalo mo ngano si Jesus Christ miagi sa pagsuso sa ni Maria. So munang matod pa nila kung mudol ang tao ni Maria, si Maria mo'y muhangyo ni Jesus Christ, si Jesus Christ dili kabalibad nganuman pakitaan ra siyang suso diri ka naggikan. Sa laktod, si Jesus Christ makontrol ni Maria. Ug muna ilang pagtulunan. Nanaba na sa Bible? No. Wala gitudlo sa Biblia para ang tao mapasig-uli ngadto sa Dios, mudol ka kang Maria, mudol ka kang Pedro ni bisan kinsa nga tao. Ang imong dolon aron ikaw mapasig-uli ngadto sa Dios si Ginoong Hesukristo. Si Ginoong Hesukristo siya lang gyud ang bugtong dalan aron ang tao mapasig-uli diha sa Ginoo. Wa na may lain. Unsay giingon dinhi, mao'y among mensahe nga ang Dios pinaagi ni kinsaman. Pinaagi ni kang Kristo nagpasig-uli sa tanang tao. Nagpasig-uli sa tanang tao ngadto sa iyang kaugalingon. So ang tanang tao nga gipasabot dinhi mga kigsunan, tanan nga tao nga mituo kang Ginoong Hesukristo. Kinahanglan masabtan na nato.
tanang tao nga mituo kang Ginoong Hesukristo. Kay kung diretso na ito siya sa pagsabot, tanang tao, kabantay mo karon sa debate, kung kani, debatiyon siya sa mga tao bitaw, no, dinis kalibutan. So, musimang guning ato sa layo. Now, kinanglan, masabtan ninyo kanang pulong tanang tao din ha, wala na magpasabot, tanang tao sa tibok kalibutan, napasig-uli na, no? Dili tanang tao napasig-uli kay nganuman kung napasig-uli na ang tanang tao then wala untay impierno, pero ang nganuman na impierno tungod kay dili tanang tao makasulod gud sa gingharian sa langit. Kabalo ang Dios nga dili gid tanang tao mutuo kan Jesus Christ, tungod kay makita nato from eternity past na human na dito ang pagpili sa Dios kung kinsa iyang luwason. So diyan nato makita mga kigsunan nga ang tanang tao nga gipasabot dinhi, ang tanang tao nga gipili sa Dios sa wa pabuhata ang kalibutan, kanang tanang tao nga gipasabot dinhi, tanan nga mga pinili nga nagkatag sa tibok kalibutan, gikanyadan ug ngadto sa katapusang henerasyon, kadtong tanan gyud mapasig-uli diha sa Ginoo. So kinahanglan masabtan na nato. Unsa ganito ang kamatayon ni Kristo dili sa tanang tao. Basahan ninyo ang Mateo kapitulo 1 bersikulo 21 ba na ngadto sa 23. Ang rason nganong ginganlan siya Jesus, unsa may buti pasabot niya na. Nganong ginganlan siya Jesus or Yeshua. Buti pasabot niya na He will save His people. Iyang pagluwason ang iyang katawhan gikan sa ilang mga kasalanan. Kinsa iyang luwason? Basahan ninyo sa inyong Biblia. Sa Mateo kapitulo 1 21 ngadto sa 23. Manganak siya og usa ka batang lalaki, ug siya imong nganlan og Hesus, kay siya mao ang muluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Ginganlan siya Jesus kay siya magluwas sa iyang mga katawhan, dili tanang tao sa kalibutan, kundi ang iyang luwason, ang iyang katawhan, ang iglesia. Ang buti pasabot ang tanang tao nga mutuog musalib kaniya, mao ra toy iyahang luwason. Muna diyan nimo ang pangutana bitaw kung si Kristo namatay alang man kang kinsa, si Kristo namatay sa iyang mga katawhan. Muna kanang tanang katawhan nga gipasabot dinhi, tanang tao nga mapasig-uli ngadto sa Dios, ang buti pasabot niya na tanan nga mga tao nga mituog misalig kang Ginoong Hesukristo, mapasig-uli gudto siya ngadto sa Amahan. Apil na ta. Kung sa inyong kasing-kasing kamo nagsalig kang Ginoong Hesukristo, din usamo yan ang gitawag na pasig-uli na ngadto sa Ginoo. Maayaw ko nagduha-duha. Ang Biblia mo nagingon nga ang tanang tao mapasig-uli kanusaman kung siya mutuo kang Ginoong Hesukristo. Maoy among mensahe nga ang Dios pinaagi kang Kristo nagpasig-uli sa tanang tao ngadto sa iyang kaugalingon. Ang Dios wala na mag-isip sa ilang mga sala, ug gihatagan kami niya sa mensahe unsaon niya pagpasig-uli kanila ngadto kaniya. Mao ni atong buluhaton nga ang tanang tao mapasig-uli ngadto sa Dios. Magsugod ta sa pamilya. So dalon gud nato ang atong mga anak, ang atong pamilya diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Ang atong mga higala, atong mga kaila, atong mga silingan, ato silang dalon diha sa pagtuo sa Ginoo. Nganuman mao nay bugtong pagi aron ang tawo mapasig-uli ngadto sa Dios. O kinsa man ang trabaho, ato na siyang trabaho. Dalon nato ang mga kaila dinhi sa simbahan. Pastor na naman sila sa laing simbahan. Ayun na to, danihan ninyo. Ang pwede ninyong danihon, dalon sa pagpangalagad sa Diyos, katong backslider, katong nangalagad sa una niya, naluya. Pwede na ninyong danihon. O katong naa sa pagtulunan sa pagano, mao to inyong danihon sa pag-alagad sa matuod nga pagtuo diagang Ginoong Hesukristo. Nasa verse 20, Bosa, aniya kami gipadala ni Kristo. Tanawa ng word pinadala. Muna yung mga trabaho sa mga pastor, mga mensahero, mga pinadala or ambassador of Christ. Ug samara nga ang Dios gayod
ang nangaliyo po kaninyo. Now, kinahanglan masabtan gini nato. Nga sa panahon, muwali ang magwawali. Or baka kamo sa panahon, gamuwali mo sa Ebanghelyo nga to sa mga tao, mugamit mo sa iyang pulong, ang Diyos mismo mo'y nakigsulti sa maong tao. Ikaw mo'y nagsaysay, ikaw mo'y nag-share sa Ebanghelyo. Pero ang gingon din samara nga ang Diyos mato pa din mao'y nangaliyo po kaninyo, pinaagi kanamo sa ngalan ni Kristo. Mato pa din naghangyo kami kaninyo nga makig-uli kamo sa Dios. So muna itong trabaho, mga paghangyo. Hangyo ang inyong mga pamilya. Sa panahon nga moingon mo, dong pangalagad na mo sa Ginoo. Imo gunang hangyoon. Ang gingon din hangyoon ayaw lalisa. Hangyo ara. Kumulalis na gani siya, hilom na lang. Di susunod na pud kalmado hangyo Kana bitong paghangyo ba nga hangyo lobo gyud. Ayaw gyud sugot nga ibaliwala ra ang imong paghangyo. Ayaw gunong, pastor, hantod anus aman ko maghangyo sa akong anak, sa akong pamilya nga muduol sa Ginoo, samtang buhi pa ta. Pastor, gahi naman hangyo agud na siya. Daniha gud na, mumay gingon dinhi, hangyo nga sila sa pagpasig-uli nga to sa Ginoo. Abi niyo ang problema sa mga tao ba? Katulor gani mo hangyo di nawa na ni paglawom Og diya ako nasabot sa akong kagalingon mga kigsunan. Dako kayo na siyang sayop. Sa akong kagalingon mismo, ni-evangelize ko, gi-reject ang pulong sa Ginoo. Adi na ko mo-evangelize, puro reject ra, tanan. Ang mga propeta naka-experience niya na. Si Jesus Christ na-experience po na niya. Gi-reject, ginasalikwa yang mensahe. Now, ang trabaho nato, dili sa pagdalagid niya, sa pagkabig, sa pagbago sa iyang kinabuhi. Ang imong trabaho mo ang pagdani. Daghang paagi nga imong danihon ang tao. Now, akong balikon. Walay tao madani pinagi sa pagpakigdebate. Munang kamo, actually, members, mo gini siya hangyo ni Pablo nga ayaw gid mo pagpakigdebate. Pero naay panahon si Pablo mismo nakigdebate sa mga apostoles. Sa mga Hudiyo. Buti pasabot trabaho na mo nga mga pastor ang pagdepensa sa mga sayop nga mga pagtulunan. Pwede mi mutubag sa ilang mga akusasyon, pwede mi mutubag sa ilang mga pangutana, mga kigsunan, agig paglig-on sa mga believers. Pero sa mga member, ayaw jud mo og pagpakigdebate. Sumugod ni diha sa member. Ngano man diha matud pa ni Apostol Pablo naman na sa 1 Timothy, likayin ninyo ang pagpakigdebate. Pero usahay naman gupiliso po, unya ngano makigdebate man lagi mo pastor. Naman lagi mga pastor makigdebate, ay ilaha pud to. Gani ako mutubag gud ko kun dunay mga isyu. Gani ako nakasulay gud ko. Gani si Pablo, kung imo maguntanawon si Pablo, si kabantay mo ni Apollo, nakigdebate siya sa mga Hudiyo, gipamatud-an niya nga si Kristo mao Mesiyas, di ba? Makita na nato. Mga leader, pwede mo depensa. Gani mato pa ni Apostol Pedro, 1 Peter ba na chapter 4, verse 15, kung ako masayop, nga kinahanglan andam ta sa pagtubag ni bisan kinsa nga mangutana og magpakisayod sa ato ang ginalauman, sa atong ginatuohan. Andam ta sa pagtubag. So kami, ingon nga mga ministro, ingon nga mga magwawali, nagi panahon nga mutubag mi. Sama ni Kristo dunay panahon nga mutubag siya. Doon na po'y panahon siya magpakahilom. Sama sa mga apostoles, doon na gid siya panahon nga mutubag. O sa mga pangutana, sa mga issues, sa mga sayop nga mga pagtulunan. Pero sa mga member, mga kigsunan, mas maayo gyud nga dili mo mag-apil-apil sa pagpakigdebate. Kaya atong trabaho mao pagdani sa mga believers sa pagtuo diha sa Ginoo. So ayan ninyo sabta, okay ra na sa pastor makigdebate no. Wa pod may intention makigdebate. Pero doon naging mga pastor ay ila intention pagpakigdebate. Pero kami doon ay panahon nga mutubag sa mga issues mo barog og mo depensa sa ato ang gituuhan. So amo nang trabaho. Ingon nga mga ministro sama sa mga apostoles og sama sa ni Jesus Christ mismo og sa mga propeta niadto.
So muna nga inyong trabaho mga kigsunan, especially dias panimalay, ayaw ganyo glalisa. Kaya like for example, kung Katoliko na, kung saan man na nimo pagdani, bana nimo ba na or asa o anak nya na sa laing tinuhan, kay nindot manggod nga ang tibok pamilya maghiusa sa pagsimba. Pero ayaw ninyo himuang babag sa inyo ang panaghiusa ingon nga ba nagasawa na siya. Kaya kung pananglitan man naglalis na mo tungod na niya na di po na siya wa nagitudlo sa Bible. Ang pagdani din igor kang muhangyo munay gingon din niya Pablo, hangyo daniha siya nga mapasiguli ang iyang kinabuhi diha kang Kristo, hangyoon og danihon. Now daniha pinagi sa pagbuhat og maayo. Ayaw sukla. Pero gimo na ng suklan, imo na ng pakiglalisan, dili guna madani. Pero ipakita nimo ang imong respeto ngadto niya. Tahura ra siya. Hangyo aragod. Bro, unsa may yung sagod sa inyo, mahigala unsa diha, maghiusa tag simba. Padaniha siya dala diha simbahan.